Magandang araw mga kabeks. Bibigay lang tayo ng mga comments regarding dun sa viral na paano sila mag-check, no? Ito naman kasi sa mamamayan din ng ginawa, no? May reklamo kaya tinugunan. Reklamo kasi reklamo sa mga maiingi na mapper. So ang ginawa, pinag-check lahat ng mga open pipe, no? Saka so may nakita rin akong ano eh. May nakita rin na tack pipe, no? Yung the way lang silang mag-check, medyo alanganin talaga. So hindi ko alam hindi ko magets, no, hindi ko maintindihan yung pag-check nila na ang tamang procedure naman talaga is kaya kailangan may guidelines nga tayo, you know. Half meter lang, no, kalahating metro siya, then almost kalahating metro rin yung sa triangle niya na 45 degrees yun. Yun ang pinaka-guide from the Republic Act na 4136 sa LTO. Yun ang proper way, sa tamang paraan. So hindi ko alam kung paano nila nakuha yung sa metro na pagka layo-layo, tapos yung decibel meter is dun din. Papasa yun kasi ganun kalayo. Bumabaksak yan pag tinutok mo, medyo malapit-lapit ang kuha. Doon lang tayo lagi, no? Yung lagi naman natin sinasabi sa tamang proseso. Sa LTO sa 4136 is hanggang 99 decibel meter. Pag bumaksak doon, saka sila titikitan. So iba-iba kasi. Ang sabi ng isang classmate ko na abogado, o na may nabasa rin ako na abogado rin nang nagsabi, nagiging contrast lang siya, no? Conflict lang siya. Kasi ang ginawa is above dun sa 99 decibel meter. Ang ginawa lang itong mga city o municipalities, ang ginawa nila mas strict, binaba nila na up to 90. May mga ganong mga city o municipalities, mga lalawigan na ang ginawa 90. Ngayon, ang sabi, for their public safety and public interest. So ginawa talaga nila yung batas na yan. Pinag-aralan naman yan sa konseho, hindi naman papasayan kung hindi pinag-aralan yan. Binaba nila for the public safety and public interest. Sample niyan is yung mga school, hospital, simbahan. Ayan. Kaya nila ni-strict, no, much stricter. Binaba nila. Hindi siya conflict eh. Kung tinaas, ayan, nagkakaroon ng kontra. Kontra talaga. Kasi ba't matataas? Kinontra mo yung 99 decibel meter. Ang ginawa kasi nila, inistriktuhan lang nila, binaba nila. Nagigets ko rin naman eh. Pero dapat gawin pa rin ang tamang proseso. Kung ginawa nilang 90, ipakita natin dun sa mamamayan yung tamang proseso. Kung ano ba yung tamang proseso, yung pag-check ba is half meter tapos 45 degrees siya, itama natin kasi 90 naman din yan eh. Masyadong mababa na yun. Itama natin. Kasi yung iba nagre-reklamo talaga. Ang gagawin, sir, ba't ganito po, ganyan? Magtatanong kasi. Ang ginawa kasi nila, full throttle. Throttle mo ng pagkalakas-lakas, talagang babaksak talaga yung ano niya. Kasi 90 na nga eh. Kung wala na mga RPM yan, half throttle. Yun lang gawin. Tulungan din natin. Hindi naman porque sinasabi natin ginagawa kasi sa ibang city sa Manila maganda-ganda pa kasi sumusunod sila sa 4136 na up to 99, no? Ilan naman ang natin, tulungan din natin kasi ang nirereklamo naman kasi is talaga maingay. So may mga aftermarket naman talagang yung sakto lang, hindi ganong kalakasan. Meron ng mga aftermarket, yun lang ang piliin nyo mga kabeks, no? Hindi yung talagang pagka bomba-bomba kasi ginagawa kasi na talaga nakakaperwisyo talaga sa welfare ng mga may sakit. Ayon sa pag-aaral na ng mga sa mga matatanda, mga bata, mga sanggol, especially sanggol tapos yung mga may sakit. Ayun pinaka problema natin, kaya nila hinihigpitan, no, for the public safety and public interest. Kung 90 yan, itama natin 90. Kasi di syempre mas stricter yan. 90 binigay nila, 'di ba? Oh, tamang proseso na 'yung gawin natin. Kung 90 to hanggang 2,500 RPM, ibigay natin kung
Huwag na nating pahirapan din kung talagang baksak, tikitan natin, confiscated, kung ngayon ang sa ordinansa natin. Ganun lang ha. Ayun lang mga comment kong masasabi ko ha. Sa tamang proseso, ha, yun lang po mula sa Kabex ng Maynila. Maraming salamat po.